Good morning guys! Back naman dito sa ating pipino farm. At ngayong araw na to ay pag-usapan natin yung ating pagdidrenching. Ayan, so pagbibigay ng ating abono guys, sa pamamagitan ng pagdilig or ang tawag dito, drenching yung tawag nila. So ayan, at siguro ay makikita natin sa ating pipino guys ay napakalago na niya. At ayan, nag-umpisa na siyang magbunga at in the fruiting stage ay napakarami ng nilabas niya na mga buko ng pipino. So ayan, so napakagandang timing dito sa ating pipino sa mga ganitong mga stage na nagpo-fruiting stage siya or nagbibigay ng mga buko. So napakarami. So ayan, makikita natin dito guys, yung laki ng kanyang mga bunga. Dito sa kabila meron din, ayan. So at pag ganitong size guys na ganito pa siya kaliit ay sasalubungin natin yan ng masigabong palakpakan. Sasalubungin natin ito guys ng drenching. Ayan yung pataba. Or pwede namang kung wala kayong drenching guys ay pwede namang ibigay natin yung top dressing or side dressing. So pili lang kayo, kasi dito sa akin kasi ay napaka hindi na ako magta-top dressing at side dressing kasi napaka time consuming, kasi titikusin mo pa yung plastic mulch at yung abono ay isasabog mo pa. So ayan, at medyo kakailangan ng maraming oras, kaya ang ginawa ko rito ay nagdi-drenching ako guys. So dilig-dilig lang. So napakaraming drenching strategy na gagawin sa iba-ibang mga farmers dyan. At pili lang kayo kung saan kayo komportable. So dito kasi sa akin ay isasabay ko sa pagpapatubig yung aking pagdidrenching. So ayan. At marami tayong guys, pang didrenching dyan, iba-iba. So dito kasi sa akin ay organic lang kasi mas mura. So ayan. So ayan, at umpisa na natin guys yung ating drenching. Ayan. So bago tayo magdilig ng drenching guys, ay on muna natin tong tubig, water supply. So ayan, magdidilig muna tayo ng ilang few seconds or minute na ating ipalabasin yung tubig para makairon siya, meron siyang mga dyan, makairon silang tubig bago tayo magpalabas ng ating drenching para hindi masunog yung mga tiny little roots na nandyan sa ilalim. So ayan, at dito tayo guys, kasi medyo yung medyo maingay kasi yung machine. So ito yung ginagamit na drenching ko guys. Minsan itong 1058 at ngayon ay itong laman kasi ay iba yung laman guys. Karton lang yung dito, karton lang yung 1058. So yung laman dito ay 1046. Yung ito guys, ito po ay organic na pataba. Tawag dito kasi ay amino. Ayan, so amino or siguro yung iba tinatawag itong molasses. So ayan, so organic po yan. At mataas sa nitrogen, nasa around 10%. So mas yan, kinakailangan ng ating pipino, lalong-lalo na sa tinatakpan kasi ito ng black net. Kaya hindi masyado makapenetrate. So, kumbaga 50% lang yung sunlight na makapenetrate dito. So kailangan niya ng nitrogen. At saka kung napapansin nyo guys, yung ating dito, pag spray ng foliar ay micronutrients. So yung mga kinakailangan niya na magnesium, manganese, yung mga micronutrients na kinakailangan niya dito sa drenching ay bibigyan natin siya ng macro, yung 1058 or 1046. Ito yung organic. So kasi nagkapagbigay na tayo ng micro, ngayon macro naman. So bibigyan natin ng macro kasi nung binasal natin na meron kasi tayong binasal na ito guys, soil mixing na fertilizer, yung tinatawag nating basal, ay naglagay tayo ng organic na 694 na NPK fertilizer at saka yung humin or yung nutrients na makukuha natin sa humus o humin tawag doon. So yan po yung nagbibigay ng power ng ugat, yung humus na yan. At saka yung kasi ito may
compost fertilizer na organic din, na hindi po siya ano guys, hindi po siya animal dung, kundi ano lang siya, parang vegetable na kinapchap at kinompos. So ayan, at this stage ay siguro around 3 to 4 weeks ay mukhang marami na siyang nakuha doon sa soil kasi yung ating pananim. Kaya this stage ay napakagandang timing ngayon kung mag-drenching kayo o trap dressing. Kaya bibigyan natin ngayon siya, lalong-lalo na nag-fruiting stage siya. Kailangan natin salubungin niya ng pataba yung kanyang mga prutas na binibigay para magkaroon siya ng magandang quality at malusog. Hindi siya mai-stress sa kabibigay niya ng bunga. So ayan, at continuous lang natin ito guys. Kung titingnan lang muna natin kung yung dahon kasi ay yan, mapapansin nyo dyan, yung mga dahon niya ay nasa 2 palad. So ito ay napakagandang sukat na dahon guys, na makikita natin na katamtaman lang yung binigay natin na abono, hindi siya sobra. Kasi pag sobra ay lumaki yung huston, yung kanyang dahon, at kung kanyang stem ay sobrang taba at sobrang laki. So ibig sabihin na pasobra tayo ng abono, at iwasan natin yun kasi yan yung very prone to disease. So dito ay katamtaman lang, kaya pwede tayo magbigay ng drenching at sa dressing para hindi siya magkakulang doon. Kapag sobra, kapag malaki na yung kanyang dahon ay sobra na ang binigay natin, iwasan muna natin magbigay ng mga drenching at saka top dressing. So yan po yung technique natin dito. At kung medyo napakaraming bunga na binibigay niya, so dapat continuous yung pagbibigay natin ng drenching. Hindi natin ano yun, kasi every 5 days ay nagbibigay ako rito kapag marami na talaga siyang bunga na araw-araw na binibigay. So ayan, minsan every 3 days, 3 to 5 days, or kung minimal ang bunga kasi magdepende tayo sa climate condition. Meron kasing mga panahon na maulan talaga, na wala masyadong sunlight, kaya medyo minimal lang yung naibibigay niyang bunga. So ganyan, mga ano na yan, situation o condition, ay weekly po tayo bibigay ng drenching. So ayan, dito umpisa na natin. So ito guys ay dito ko minimix ko muna ito sa tubig. So ayan guys, pinatay muna natin yung tubig natin, at napaglagay nito ng konting tubig dyan sa ilalim sa ating plastic mulch. At dito ay meron tayong timba at meron tayong tubig dyan na panghalo dito sa ating drenching. So gaano ba karami yung ibibigay natin ng drenching guys? So dito kasi sa pipino guys ay magbibigay tayo na at least 20 grams ng fertilizer, kung ano man yung ginagamit nyo. Meron tayong liquid fertilizer, meron tayong minsan magtutunaw tayo ng NPK guys, yung 14-14. So parang Pilipinas din na tinutunaw natin yung ating ang tawag doon, NPK fertilizer sa tubig, at saka didilig natin sardinas. So anyways, kung saan kayo komportable at saan kayo nasanay, so pwede naman yon guys. So dito sa akin ay sisip-sipin ng mechanism na ito, kasabay ng daloy ng ating tubig para sa pagdidilig. So ayan po yung mekanismo dito, at pwedeng wala itong mechanism na to guys kasi napakamahal nito. Gagastos kayo ng marami. So pwedeng ito lang, ito yung controller niya. At dito natin ilagay sa main source ng tubig niya. Dito siya sisip-sip ng tubig. Isabay na natin sa pagpasipsip. So ayan. At bakit 20 grams yung ilagay natin guys? Kasi yan lang yung kailangan ng isang puno sa ating pipino sa pagdidilig natin ng fertilizer. Siguro at least 3 weeks after transplanting natin. So kailangan niya ng abono kasi kapag synthetic yung inyong binabasal ay masyadong mabilis siyang mawala. So kapag meron kayong compost fertilizer ay siguro abot ng 1 buwan bago tayo makapag abono ulit. So ayan, at dito ay naka-accomplish na tayo ng 3 weeks. So expected na yan na nag-aagawa na siya dyan sa ilalim ng ating soil ng pataba. So paunti-unti ay mawala yung ating pataba sa soil, kaya nilagyan natin ng drenching, at saka yung iba ay side dress or top dress. So sinasabog yung fertilizer dyan. So ano man yung ating ginagawa sa ating pagpapaabono. So dito ay kailangan natin talaga, kung nagsa side dress kayo o top dress, 20 grams at least.
sa ating isang puno ng ating pipino. At kapag 20 grams, mayroon tayong kapag liquid naman ay ml, 20 ml. At ano man yung sukatan nyo, ml, cc. So pag nahirapan kayo guys, isipin nyo na lang na 1 litro ng tubig ay 1 kilo ng kilogram at isang 1,000 ml or 1,000 cc, cubic centimeter. So magkapares lang yung guys, yung sukat na yan. At dito ay 20 grams, ibig sabihin 20 cc or 20 ml or 20 ano man tawag yun sa sukatan nyo dyan. Yan yung ginagamit natin. So per puno, yun po yan. So dito sa pipino ay ganyan lang binibigay ko dito. So tansyahan lang guys sa 500 puno ng kasi ito. At itansya lang natin yung 20 grams. So nasa around 1 liter. So yeah, 2 liters guys. Ayan. So dito kasi sa akin ay nagmi-mix lang ako guys dito. Ayan. Dito lang ibibigay ko dito sa timba na to, ihalo ko dito tapos sip-sipin na sa dito sa kanyang pipe doon sa ilalim sa ating soil. So ayan, dyan niya i-distribute yung ating mini-mix sa tubig. Kaya ko mini-mix sa tubig guys kasi yung daloy kasi nito ng pipe natin ay para mahalo siya ng mabuti doon sa tubig bago siya masipsip ng ating mekanismo. So pwede namang wala itong ano talaga dito. So direct lang po sipsipan, pero mas ginusto ko yung sipsipan talaga para unti-unti yung tumama doon sa ating roots, doon sa ating ilalim sa ating plastic mulch. So yan po yung ginagawa ko rito. At lagi nating tatandaan guys kapag nag-side dressing tayo, kapag side dress guys kasi granules po yun. At it takes time na magkukonsume sa ng time para matunaw yung granules at ilang days pa yun. At kailangan natin ng moisture talaga ng soil kapag nag-side dress, top dress tayo ng granular. Na kapag iba kasi yung drenching guys kasi napakabilis niyang kasi tunaw na siya, mabilis siyang mag ano sa soil halo o ang tawag dito absorb ng soil o i-absorb ng ating ugat ng ating pipino. So napakabilis, hindi katulad ng side dress, top dress na granules o yung subo yung tawag doon. Parang bilog-bilog, ayan, so pellets, ayan, so it takes time para bago pa siya matunaw at it takes time para makonsume ng ating pipino yun. So dito ay napakabilis lang drenching, one day makita mo na yung resulta kinabukasan. Kapag natumama yung inyong side dressing, yung ating binigay na ano guys, drenching, ay mapapansin nyo yung ating bunga dyan ay kumikintab yan. Ayan, so unang-unang mapansin natin yung bunga ng ating pipino ay kumikintab kapag tumama yung ating side dress. So iba yung pipino dito sa Japanese pipino at iba rin yung pipino sa atin sa Pilipinas, yung malalaking pipino kasi yung balat ng malalaking pipino guys ay normal, hindi po yung makintab. Pero kapag top dressing kayo o dito nag-drenching, mapapansin nyo yung dito sa dulo ng kanyang bunga guys dito, ayan. So medyo kumintab siya ng konti. So ibig sabihin tumama yung inyong drenching sa inyong pipino. Kapag hindi siya masyadong kumintab ay medyo kulang-kulang pa rin, pero wag tayong mag-alala kasi nagkapagbigay naman tayo. So dapat natin isipin na minsan ay walang resulta ang makikita natin, pero yung puno niya ay talagang mag-regain yung strength yan kapag nakasipsip ng drenching natin, binigay nating drenching. So ayan, yan lang ma-share siguro sa inyo guys as of today sa ating drenching. So unang-una doon sa ating timingan ng ating pagbigay ng abono, siguro at least 3 weeks or 4 weeks kapag nagkapagbasal na tayo. After natin magbasaling, estimated na yan na after 1 month ay pawala na yung binasal natin at magiging ano na siya, limited na yung kanyang pagbibigay ng pataba. So kaya tayo nagdi-drenching ay pa-follow up natin yung dinagdagan natin yung pataba na naibigay na natin para hindi magkulang yung ating pananim
sa nutrisyon na gusto niya na kailangan niya sa panahon ng pagbubunga, maraming bunga. So ayan, at lalo na kapag ganito yung uri ng bunga guys na sunod-sunod, ayan, so kailangan talaga niya ng nutrisyon na marami hanggang sa ano niya yung bunga ng ating pipino, mabigay niya lahat balance. So ayan, so yan lang muna siguro for today guys, pag-share natin about dito sa drenching natin. At medyo minute na dito at bilis-bilisan na natin yung trabaho. Ayan, see you guys in the next time. Maraming salamat sa pag-view. Bye bye.